Habang tayo po ay nakatayo, ating pong buksan mga kapatid ang 1 Peter chapter 4. Sabi po dito, verse 1, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan, upang huwag na kayong mga buhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Dito po mga kapatid sa Mateo chapter 6, ating muling basahin ang sabi ng ating Panginoon, magsidalangin nga kayo, verse 9, ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Verse 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Pagpalain po mga salita ng Diyos, tayo po yung malaya makapo mga kapatid. Praise be to God. Binabati ko ang bawat isa, mga bisita sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ating pong tatalakayin mga kapatid, ang paksa sa magang ito ay ang sabi sa verse 10, Thy will be done in earth as it is in heaven. Yun po yung ating title mga kapatid. At ang ating tema ay ganun pa rin, paano natin luluwalhatiin ang Diyos. Paano siya maluluwalhati sa ating buhay, mga kapatid. At nawa, habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, ating ituon ang ating pansin sa kanyang mga salita. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, ang nais ng Panginoon, mga kapatid, simula nang ikaw ay tumanggap sa Kanya, at ang mga nalalabing mong panahon dito sa lupa, sabi ng ating Panginoon ay huwag na kayong mga buhay pa sa laman. Ibig sabihin, huwag na tayong mabuhay pa sa ating sariling kalooban. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, ang ating mga nalalabing panahon mula nang ika'y tumanggap sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, nais niya na tayo mabuhay hindi na sa ating sariling kalooban, which is ang kalooban natin ay makalaman, kundi ang ating mga nalalabing panahon, sabi ng Panginoon, ay sa kalooban ng Diyos na lamang. Upang huwag na kayo mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. At paano mo susundin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid? Kung paano sa langit, gayon natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Kung paano ang kanyang mga angel, ang kanyang mga tagapaglingkod sa langit ay ginagawa ang kanyang kalooban ng walang tutol, gayon gagawin ng mga mananampalataya ang kalooban ng Diyos dito sa lupa as it is in heaven. So mga kapatid, tayo po ay nagbasa
At hindi tayo nagbasa ng mga daily newspaper o ng mga libro sa eskwelahan. Tayo po ay nagbasa ng salita ng Diyos na eternal. We are reading God's eternal and blessed word. Sabi nga ng Matthew chapter 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my word shall never fail. Amen? So ang ating pinag-uusapan, mga kapatid, paano natin gagawin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kung paano sa langit. Sapagkat nais niya na tayo ay ating siyang maluwalhati. Ito isa sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Nais niya na maluwalhati siya sa ating mga buhay. But church, bakit maraming nahihirapan gawin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kung paano sa langit? Bakit maraming hindi lubos na magawa ang kalooban ng Diyos? Sa Matthew chapter 7, mga kapatid, verse 21, ay ating tingnan ang sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Halos lahat ng tao ay bumabanggit ng Panginoon, Panginoon. Amen? Pero hindi yun sapat, mga kapatid, na ikaw ay papasok na sa langit. Lahat ng tao, masama, mabuti, gustong makapasok sa langit. Ang akala ng iba, gumawa ka ng mabuti, papasok ka na sa langit. Magpakain ka ng mahirap, papasok ka na sa langit. Sabi naman ng iba, wala naman akong kaaway, wala akong ginagawa masama. Ang akala niya, papasok na sila sa langit. Ang tao ay sadyang maraming mga sariling kaisipan. Pero hindi kaisipan ng Diyos, mga kapatid. They made many inventions. Marami silang mga inimbento para sa kanilang sariling kalooban. But church, ang tanging paraan para ka makapasok sa langit, sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Yun lang, mga kapatid, yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Bakit ba naiwan ng Police Virgin? Bagamat sila ay mga anak ng Diyos, mayroong Holy Ghost. May Holy Ghost sila, mga kapatid. Meron silang Espiritu Santo. Pero nung maganap ang rapture, naiwan sila. Bakit? Sapagkat nung dumating ang Panginoon, hindi sila lumalakad sa kalooban ng Diyos. Nasumpungan sila sa panahon yon na sila ay lumalakad sa kanilang sariling kalooban, sa kanilang mga makalamang kalooban, mga makalamang pagnanasa. Amen po ba? At dahil dito, iniwan sila at hinayaang magdusa sa Great Revelation hanggang sa sila ay pagpapatayin bilang kabayaran ng kailang mga pagkukulang sa Diyos. Mga kapatid, kundi yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maaring alam mo ang kalooban ng Diyos, pero ginaganap mo ba ang kalooban ng Diyos? Diba? At iba yung, kaya mo ginagawa ang isang bagay dahil iniisip mo, baka ito yung kalooban ng Diyos. At iba yung, kaya mo ito ginagawa dahil alam mo, ito yung kalooban ng Diyos. Meron kang katiyakan. Ang isa ay walang katiyakan, mga kapatid. Amen po ba? So mga kapatid, ang tanging paraan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi yung ikaw ay nasa loob lang ng church. Dahil marami nag-church, hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Amen?